Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. My dear brothers and sisters, we are now in the third Sunday in Ordinary Time. This Sunday is also the Sunday of the Word of God, or the National Bible Sunday. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Ang salita po ay napaka makapangyarihan. Ang salita ay pwedeng makalikha o makasira. Word is powerful. It can either make or break other people or the life of other people. Kaya po sana mag-ingat-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin, na hindi tayo yung tinatawag nilang tactless, na bibitawan lang natin yung salita at wala tayong pakialam kung mayroon bang masasaktan o wala, kung mayroon bang masisira o wala, o kaya naman kung yung salita ba natin ay makakatulong o makakasama sa kalagayan ng ating kapwa-tao. Sa linggo pong ito, ang focus ng ating pagdiriwang, lalong-lalo na po ng ating mga pagbasa, ay tungkol po sa salita ng Diyos. Sa ating unang pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng inspirasyon na sa salita ng Diyos, matatagpuan natin ng pag-asa. Doon po sa ating unang pagbasa mula kay Nehemiah, na siya'y isang leader because he was addressed as His Excellency, at mayroong pari doon na si Ezra. Ang kondisyon po, kalagayan nila, sila ay matagal na nawala sa kanilang bayan, at sa kanilang pagdating o pagbabalik, nakita nila yung kalagayan ng kanilang bayan, ruined, maraming nasira. At ito'y nakakapanghina ng kalooban pag pagmamasdan mo yung dating nakaugalian mo, nakasanayan mong lugar, pero ngayon hindi mo na halos makilala dahil halos sira na ito. Pero sa pagkakataon na ito, sa panahon na ito, ang ginawa po ng paring si Ezra ay ang buksan ang scroll at ipahayag o basahin ang salita ng Diyos. At sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, nabigyan sila ng pag-asa na magpatuloy. Nakita nila yung kanilang kakulangan, yung kanilang pagkakasala, at sila ay nabigyan ng lakas ng loob at ng pag-asa na magbago at magpatuloy sa kanilang buhay. Mga kapatid, sa atin po, napakahalaga na sa mga pagkakataon na parang wala tayong patutunguhan o parang wala na tayong kinabukasan, paalala sa atin, makinig tayo sa salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng direksyon at binibigyan tayo ng pag-asa na bumangon at magpatuloy sa buhay natin. Sa ikalawang pagbasa natin ngayon, pinapaalala sa atin yung kahalagan ng pagkakaisa. May isa tayong pamilya. At napakahalaga po mga kapatid na sa pamilya ay mayroong yung pagkakaisa na hindi nagkakawata-watak o magkakahiwa-hiwalay. Pero ang magbubuklod sa atin ay walang iba, ang ating Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya po napakahalaga na bilang pamilya sana nakikinig tayo sa salita ng Diyos. At yung pakikinig natin ay dalhin natin sa ating pakikinisa, sa ating pagsimba, sa ating pakipagkaisa sa banal na misa. Ang salita ng Diyos ay dapat pinagkakaisa tayo, pinagbubukod tayo. Eh hindi po maganda na ginagamit ang salita ng Diyos para mag-away-away, para magsiraan, sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na pagkaisahin tayo, hindi pagkawatak-watakin tayo o pagkahiwa-hiwalayin tayo. Sa ating ebanghelyo po ngayon, narinig natin si Jesus ay pumunta sa kanyang bayan. Andoon, gaya ng kanyang nakaugalihan, ay pupunta sa sinagoga. At sa panahon na ito,
Nabigyan ng pagkakataon si Jesus na siya ang magpapahayag ng banal na kasulatan. At napunta sa kanya yung passage mula kay Prophet Isaiah chapter 61. Dito po pagkatapos niyang may pahayag, ang sabi ng Panginoon, ang salitang ito ay naisa sa katuparan sa kanilang pakikinig. Pinapahayag sa atin ngayon na ang salitang ng Diyos ay nagkatawang tao, kaya lahat ng pangako at pag-asang ibinibigay ng Diyos sa lupang tipan ay nagkaroon ng katuparan ng si Jesus ay naparito sa atin. And so the Word of God has been fulfilled in Jesus Christ. The promises of God have been fulfilled in Jesus Christ. Kaya po lahat ng ating mga inaasam, lahat ng ating mga pangarap sa buhay ay may sasakatuparan sa ating pagkapit, sa ating paghangad ng pag-asa sa Panginoon. Sapagkat kapag kay Kristo tayo umasa, hindi tayo mapapaasa. Alam natin na ang Diyos na nagkatawang tao ay may kapangyarihan para maisakatuparan ang lahat ng pangako ng Diyos. Ang lahat ng ating pangarap ay magiging totoo lamang, magiging reality kapag kay Kristo sa Diyos tayo kumapit at umasa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litaw Facebook page and YouTube channel. Tulisang pinagpalang araw sa inyong lahat.